Biglang umihip ang malamig na hangin sa San Vicente de Mar. Bumaling ang tingin ni Gosposia Lavinia sa isang maliit na tindahan na konektado sa isang motor. Namilog ang kanyang mga mata nang may mahagip na isang pamilyar na paninda ang kanyang mga mata. Gosposia Lavinia! Pagtawag sa kanya ng assistant niyang si Athena na hindi niya pinakinggan. Bigyan niyo ako ng inumin na to. Sabi niya sa dalawang lalaki na nakabantay sa tindahan. Nakaagad naman na nagmadali na binigyan siya ng tinda nilang tsaa. Isang uri ng tsaa na kahit pa malamig man o mainit ay nananatiling masarap ang lasa. Isang uri ng inumin na ang tangi lamang nakaka-perfect ng lasa ay ang kanyang nawawalang anak, si Jay Baltimore. Tinikman ni Lavinia ang inumin na iyon at halos malubig ang kanyang mga mata ng malasahan. Ang timpla ng inumin ay parehong-pareho sa timpla ng kanyang nawawalang anak. Sa inyo ba to? Nauutal na tanong ni Lavinia sa mga lalaki. Ay hindi po madam, sa kaibigan po namin ito. Kami lang po ang tagabantay. Sinong kaibigan? Anong pangalan niya? Jay Baltimore po, ma'am. Ano? Ang nawawala ko, anak. Nandito siya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Limang taong gulang pa lamang si Jay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang yaya noon, ang dahilan ng pagkakahiwalay ng mga ito ay ang mismong kapatid ng kanyang ina. Iyon ay si Tita Yvette niya, na umano'y may pagtingin at pagnanasa sa kanyang amang si Balthazar Baltimore. Ayon sa mga dating yaya niya, sa mismong araw ng ika-6 na anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang, nadiskubre ng kanyang ina ang pagtataksil ng kanyang ama. At ang nakakalungkot, ang kalaguyo ng kanyang ama ay walang iba kundi ang kaniyang tiyahin na si Yvette na minsan ay naging malapit sa kanya. Ang relasyon ng dalawa ay suportado pa ng mga magulang ng kanyang ina dahil wala naman daw masama roon lalo na kung sila lang dalawa naman ang tunay na nagmamahalan. Kahit sa magulang ng kanyang amang si Balthazar ay wala rin iyong problema. Sa kanilang mga mata ang kanyang ina pa ang may kasalanan dahil sa hindi na lamang daw nito hinayaan ng dalawang taong siyang nagmamahalan. Dahil sa matinding sama ng loob, lumayas noon ang kanyang ina kasama siya. Iyon nga lang, nasangkot sila sa isang aksidente, nasangkot sila sa malagim na aksidente na naging sanhi ng pagkaparalisa ng kanyang ina. Bagamat alam ng mga Baltimore ang sinapit na mag-ina, hindi man lang sila lumapit ni nag-abot ng kahit katiting na tulong. Sa halip nagmistulang bulag at bingi ang kanilang mga kamag-anak. Mula noon ay sumumpa si Jay na gagante sa kanilang ginawa. Hindi siya makakapayag na sila lamang ang maging masaya habang ang kanyang ina ay patuloy na nahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Iyan nga lang, ano naman ang laban ng isang hamak na bata sa kanyang mga kadugo na mas masahol pa sa masamang damo. 8 taong gulang siya noon nang gusto siyang kunin ng kanyang ama mula sa kanyang ina. Hindi rin alam ni Jay kung ano ang dahilan at bigla na lang nagka-interes sa kanyang ama. Sa nakalipas na 3 taon para bang hindi man lang nadama ni Jay na meron pa pala siyang ama. Para bang matagal nang namatay ang ama niya sa nakalipas na 3 taon. Hinayaan lamang sila nito na maghirap at magdusa kahit pa wala naman silang kasalanan na dapat nilang pagbayaran. At ngayon, bigla na lamang nagpakita ng interes sa kanya ang kanyang ama. Bigla na lamang siyang gustong kunin ng daddy niya. Simple lang naman ang gusto namin, Jay. Kung papayag ka na pumunta sa iyong ama at doon na tumira, mapapagamot mo ang iyong ina. Hindi na siya mahihirapan dahil sa kanyang pagiging lumpo. Makakapaglakad na ulit siya. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Right? Nais mong maipagamot ang sakit ng iyong ina, tama ba ako? Nakangisi na sabi sa kanya ng kanyang tia Yvette. Kapag po ba pumayag ako sa gusto ninyo, lulubayan niyo na rin ba ang aking ina?
Matalim ang tono ng boses niya at maging ang kanyang mga tingin ay puno ng pagkamuhi. Oo naman, magagamot na ang mommy mo at hindi na namin siya guguluhin. Huwag kang pumayag, Jay. Huwag kang sasama sa kanila. Ayos lang naman sa akin kung habang buhay na ako maging lumpo. Basta huwag ka lamang mawawala sa piling ko, anak. Naiiyak naman na sabi ng kanyang ina. Nilingon ni Jay ang inang si Lavinia. Nakaupo ito sa wheelchair. Ang mga mata ay punong-puno ng luha at nagsusumamo na nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ayaw din ni Jay na malayo sa kanyang ina. Alam niya na siya lamang ang tangi nitong kakampi, ngunit gusto niya na magamot ang mga paa ng kanyang ina. Wala silang sapat na pera para roon. Higit sa lahat, gusto ni Jay na maging malaya ang kanyang ina. Batid niya rin kasi na kung hindi niya susundin kung ano ang gusto ng kanyang ama, hindi nila ito lulubayan at ang buhay ng mommy niya at patuloy nila itong pahihirapan. Jay, anak, huwag ka makikinig sa kanila. Ibinalik ni Jay ang tingin sa kanyang tita Yvette na kanila pang naghihintay sa kanyang sagot. Basta, ipangako niyo po sa akin na sa oras na umapak ako sa pamamahay ng aking ama, wala nang sino man sa inyo magbabalak na sakta ng aking ina. Hindi niyo na ulit siya guguluhin. Naipakita ang inyong mga pagmumukha sa kanya, hindi niyo rin gagawin. Gusto ko rin naman siguro na muling makapaglakad ang aking ina. Dahil kung sakali man na hindi mo ibabalik ang dati niyang kakayahan na makapaglakad, hindi ako magdadalawang isip na lisanin muli ang bahay ng aking ama. Marahil ay hindi inaasahan ng mga ito ang mga kahilingan ng gusto niyang mangyari, kung kaya nakita niya ang gulat sa kanilang mga mata. Ganon pa man, makalipas ang ilang saglit, tumango ang tita Yvette niya bilang pagpayag sa kanyang mga kondisyon. Sure, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng kondisyon mo. Basta, babalik ka sa iyong ama at hindi na ulit magpapakita kahit kailan sa iyong ina. Mahirap para kay Jay ang pasya niyang yon, lalo na noong marinig niya ang malakas na hagulhol ng kanyang ina at ang pagmamakaawa nito sa kanya na huwag na siyang babalik sa kanyang ama. Ganun pa man, buo na ang pasya niya. Gusto ni Jay na makapaglakad ulit ang mommy niya at gusto niya na muli nitong subukan na ayusin ang sarili nitong buhay at tumayo rin mula sa pagkakalugmok nito. Ang dahilan ng kanyang ama kaya gusto siya nitong muling makasama ay dahil sa hindi raw kaya magkaroon ng anak ng tita Yvette niya. Baog daw ito at noong sinuri ng mga espesyalista at si Jay ang nais ng kanyang ama na maging tagapagmana nito. Ayaw din daw kasi ng kanyang ama na mag-ampon ng ibang bata dahil mas gusto nito na kadugo nito ang magmamana sa lahat ng mga ari-arian nito. Para kay Jay, magandang bagay ang naging pasya ng kanyang ama dahil sa oras na siya nang may hawak sa lahat ng kumpanya at yaman na pag-aari nito, maaari niya nang mahanap ang mommy niya at muli itong makasama. Magagawa niya ring bigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang ina. Yan nga lang, hindi iyong ganong kadali lalo na't maraming may hadlang na siyang maging tagapagmana ng mga Baltimore. Hindi lang ang tita Yvette ni Jay ang may ayaw sa pasya ng kanyang ama, kundi maging ang lolo at lola niya, ang magulang ng mami niya. Huwag kang magpakakampante, Jay. Hindi ako papayag na ikaw ang maging tagapagmana ng daddy mo. Alam ko na pagdating ng panahon, ibabalik mo ang lahat sa ate ko. At hindi ako papayag na mangyari yan. Nakangisi na sabi ng kanyang tita na si Yvette. Mapanuya siyang umisi. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang totoo, tita Yvette. Ako lamang ang nag-iisang anak ni Balthazar Baltimore. Ang siyang natatangi nitong tagapagmana dahil ang isang hamak na kagaya mo ay hindi kayang bigyan ng anak ng aking ama. Naging masama ang templa ng mukha ni Yvette dahil sa kanyang sinabi. Anong karapatan mo na sabihin ako ng ganyan? Bakit, tita? Masakit po ba marinig na ang asawang inagaw mo sa aking ina ay hindi mo kayang bigyan ng anak? Kung kaya ako na biological niyang anak ang magmamana ng lahat ng mga ari-arian ng mga Baltimore? Nang dahil doon ay tuluyan ng hindi nakapagtimpe ang tita Yvette niya. Marahas ito ginawa ka ng pisngi niya na halos bumao ng fake nails nito doon. Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan. Dahil hindi mo alam kung gaanong kahirap para sa akin na malaman na hindi ko kaya magdala ng anak.
ang pag-uugali mo. Kasing gaspang lang din ang ugali ng mommy mo. Kung alam ko lang na ganito ka, hindi ko na sana tinulungan ng iyong ama na makuha ka. Palakas ng palakas ang pagkahawak nito sa pisngi niya. Panay naman ang subok ni Jay na makawala mula sa marahas nitong mga kamay, subalit nang marinig niya ang boses ng kanyang ama na paparating, ay bigla siyang umiyak. Sakto ang rinig ng kanyang ama ang kanyang iyak at nakita rin ito ang ginagawa ng tita Yvette niya. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo sa anak ko, Yvette? Ang marahas na tanong ng kanyang ama. Napuno naman ng sindak ang mga mata ni Yvette. Baby, hindi ko sinasadya na magawa yun kay Jay. Nagalit lamang ako dahil ang sabi niya hindi raw kita kayang bigyan ng anak kaya... Daddy, wala po akong sinasabing ganun. I can say that to her. Alam niyo po na tinuruan po ako ni Mommy na magandang asal. Nagalit lang po siya sa akin kasi ako raw po ang gusto niyo na maging tagapagmana. Nagpaawa si Jay sa kanyang ama na puno ng galit ang muka habang ang tita Yvette niya naman ay patuloy sa pagpapaliwanag na hindi totoo ang lahat ng ito. Mga sandaling yon, alam ni Jay na siya ang weakness ng kanyang ama dahil siya na lamang ang huling alas nito. Kung mawawala siya, ay mawawalan din ito ng tagapagmana kaya ang nasa isip niya ay lalo lang itong galitin. Bakit mo ba sinasaktan ang anak ko, Yvette? Hindi mo na nga ako kayang bigyan ng anak. Ngayon ay sasaktan mo pa ang aking tagapagmana? Galit na bulyaw ni Balthazar. Pero Balthazar, masamang ugali ng anak mong yan. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na nagawang tapusin ni Yvette ang sasabihin nang biglang lumipad ang kamay ng kanyang ama at tumama iyon sa mukha ni Yvette at naglikha iyon ng malutong na tunog. Dinuro-duro ni Balthazar si Yvette at nagitngit sa galit na nagsalita. Sa susunod na sasaktan mong anak ko, makikita mo kung anong hinahanap mo, Yvette. Kahit ikaw ang mas pinili ko kaysa sa ate mo. Tandaan mong madali lamang sa akin na itapon ka na parang walang pakinabang. Gusto ni Jay na mapangiti dahil sa nangyari. Ganon pa man ay pinigilan niya ang sarili at patuloy lamang siya sa pag-iyak at pagpapaawa sa kanyang ama. Tunay nga ang iniisip ni Jay. Bilang siya ang tagapagmana ng kanyang ama, siya na rin ang naging kahinaan nito kung kaya iyon naman ang ginamit na alas ni Jay para maprotektahan niya ang kanyang sarili laban kay Yvette. Sa isip niya kung tuluyan niyang makuha ang loob ng kanyang ama ay baka tuluyan na nitong palayasin si Yvette at mapapasunod niya na ang kanyang ama sa lahat ng gusto niya. Sa kanyang murang edad ay gumagana na sa ganon ang kanyang utak. Gusto niya lang kasi na babawi ang lahat. Ayaw niyang muli pang mabuo ang kanilang pamilya matapos ang lahat ng sakit na dulot nila sa kanyang ina. Ngunit ang gusto ni Jay ay ang mabawi niya kung anong para sa kanila naman talaga. Kapag nasa tamang edad ka na, ikaw na ang mamamahala sa ating kumpanya lalo na sa Baltimore Innovations at Baltimore Harbor Holdings. Seryoso na sabi ng kanyang ama habang tinutour siya nito sa kanilang kumpanya. Palihim naman ang umingiti si Jay habang tinitingnan ang loob ng kumpanya ng Baltimore Harbor Holding. Naiintindihan ko, Dad. Ang kanilang kumpanya ay nasa New York at sa bansang ito rin sila nakatira. Ibig sabihin, mag-isa lang ang kanyang ina sa Pilipinas ngunit sa oras na napasa kamay niya ang lahat, sisiguraduhin din ni Jay na muli sila magkakasama ng mommy niya. Iyon nga lang ang plano niyang iyon ay hindi nagtagumpay dahil habang nasa business trip ang kanyang ama, ang private jet na pag-aari nito ay bumagsak dahilan para makomatose ang kanyang ama. At para maisalba ang buhay nito at mabayaran din ang malaking utang ng mga Baltimore, kailangan na ipagbili ng magulang ng kanyang ama ang dalawang malaking kumpanya ng pamilya. Ginamit naman ni Yvette ang pagkakataon na iyon para ilayo siya sa kanyang ama at sa mga Baltimore. Pinalabas nito na muli raw siyang sumama sa kanyang ina. 9 na taong gulang siya na makabalik siya sa Pilipinas at mula noon ay wala na siyang naging balita sa kanyang magulang. Hindi niya alam kung nagkamalay na ba ang kanyang ama, kung hinanap mo lang ba siya nito o kung tuluyan na itong pumanaw. Hindi rin alam ni Jay kung anong nangyari sa mommy niya. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin, kung magaling na ba ang mga paan nito o kung may bago na itong pamilya.
Wala siyang naging balita ni isa sa mga kamag-anak niya dahil malinis ang naging plano ng kanyang tita Yvette na basta na lamang siyang iwala at palabasin na naglaho siya na parang bula. Sa edad na siyam, naging palaboy si Jay sa San Vicente de Mar. Doon na siya namuhay. Doon siya lumaki sa lugar din na yon at natutong gumawa ng masama para lamang mapunan ng kanyang kumakalam na sikmura. Sa murang edad na yon, natuto siyang magnakaw hanggang siya ay nagbinata at natutong kumita ng salapi sa mas malinis na paraan. Jay, sali ka mamaya. Basketball daw. Nag-aayang mga taga Santa Vicenta. Mukhang malaki raw ang pusta. Ano, G ka ba? Hindi na muna pre, kayo lang muna. Kilala niyo naman ang mga taga Santa Vicenta. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalong mga yon. Tsak matapos ang laro, suntukan na naman ang hanap ng mga yon. Tanggi ni Jay. Magaling ka naman makipaglaban sisiw lang mga yun sa'yo. Sabi pa ni Virgilio. Nangako pa lang ako kay Father Elijah na hindi na ulit ako makikipag-away. Ako, sayang naman. Isa ka pa naman sa mga pambato ng team. Sabi naman ng kaibigan niya na si Lorenzo. Bawi na lang ako sa susunod, hayaan niyo. Kapag nabugbog kayo mamaya, libre na lang yun para sa inyong tinitinda kong palamig at herbal tea nang mawalang mga sakit ng kasukasuan ninyo. Tumuntong si Jay sa edad na 25 taong gulang at sa San Vicente de Mar na siya nabuhay. Wala siyang alam sa kanyang magulang pero kahit papaano ay naging maayos naman ang kanyang buhay. Hindi nga lang naging madali ang lahat ngunit sa gabay ng langit, kahit papaano nagawa niya naman na maging maayos. 18 taong gulang lamang si Jay noong tinigil niya ang pagnanakaw at ginamit ang kanyang naipon mula sa malinis at marangal na trabaho para magbukas ng maliit na tindahan. Nagsimula ang negosyo niya sa pagtitinda niya ng palamuti at saka mainit at meron ding malamig na herbal tea. Ang herbal tea na tinda niya ay ang tsaa na madalas niyang itimpla sa kanyang ina nang magkasama pa sila dahil nakakatulong iyon para umayos ang pakiramdam ng mommy niya. Sa kabutihang palad, ang herbal tea na din iyon ang makakatulong sa kanya para kahit papaano ay lumago ang kanyang negosyo. At ngayon nga ay nagtitinda na siya hindi lamang ng mga palamig, kundi mga fishball, kikiam at iba pang mga street food na patok sa mga estudyante. Uy, poging vendor, 150 mamaya Kahit isang gabi lang, pagbigyan mo na ako. Papirang sabi kay Jay ng kaibigan niyang bakla na si Tiburcio. Tinawanan naman ni Jay ang kaibigan tsaka binato niya ito ng stick. Kadiri ka, Tiburcio, lubayan mo nga ako. Kadiri naman to, wagas. Hirap nito sabay nagtusok ng kwek-kwek na lumulutang sa kumukulong mantika na nasa kawali. Ang kwek-kwek mo na nga lang ang kakainin ko. Uy, magbayad ka ha? Punta niya dito sabay turo gamit ang pang-ipit. Hindi ba pwedeng libre muna o kaya utang na lang? Wala na akong pere. Nagpakit pa sa kanya si Tiburcio. Bakit? Naubos mo na naman sa pandalalaki ang pera mo. Hoy, hindi Kaparatang ka naman kahit malandi ako, virgin pa ang aking mahal na puwet. Napaiyo na lang si Jay dahil sa pandidiri. Kung hindi niya lang talaga kaibigan itong si Tiburcio, at kung hindi lang ito kapatid ni Virgilio, nako, baka kanina niya pa ito pinirito dahil sa tabas ng dila nito. Siya nga pala, Jay, naaalala mo yung crush mong anak ni Mayora? Tanong ni Tiburcio kaya tumango siya. Balita ko, crush ka din daw nun. No? Saan mo naman narinig ang walang kwentang balitang yan? Sa mga tano doon, sa kanto. Iyan ang usap-usapan nila kaso nga, nag-aalangan daw na lumapit sa'yo si Miss Sirena. Huh? Bakit daw? Uy, curious siya. Pang-aasar pa nito habang nakaturo sa kanyang hawak na stick. Masama ang tingin niya dito. Bakit nga? Pero nang-aasar lang itong umiti sa kanya kaya ang ginawa niya, inambang ihahampas dito ang hawak niyang pang-ipit kaya agad na umatras si Tiburcio. Oo na, ito na. Sasabihin na nga Natatawa pang sabi ni Tiburcio. Kasi nga, akala ng mga tao sa buong San Vicente de Mar ay magpapari ka raw. Nagtataka namang napakunot siya ng noo lalo. Huh? Bakit naman nila naisip yun? Kasi palagi ka raw nagsiserve sa San Vicente Church, kaya ang akala nila ay plano mo na raw talaga na pumasok ng pagsiseminarista. Sabay kibit balikat ng Tiburcio.
Ngayon, alam niya na ang dahilan at bakit sa tuwing may mga nakakasalubong siya ng mga palasimba ay talagang nire-respeto at binabati siya ng mga ito. Iniisip pala nila na magpapari siya. Tungkol doon. Napatango si Jay at nagprito na ulit ng kikiam. Pero, balak mo ba talagang magpari? Nang mainitan si Tiburcio, lumapit ito sa may upuan niya para makisilong. Kung iyon naman ang calling ko, bakit hindi? Kalmante niya namang sagot. Pero what if nga magustuhan ka talaga ni Miss Serena? Panunukat pa nito. Di maganda yun. Nginisiyan siya nito. Liligawan mo? Kung papayag siya. Kaswal niyang sumagot. Sa buong San Vicente de Mar, dati siya ang pinakaayaw ng lahat ng tao dahil sa masama niyang ginagawa, ngunit mula nung nagsumikap siya sa buhay, tila siya na ang gusto ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sa nakalipas na mahabang taon, nagkaroon pa lamang siya ng isang kasintahan, si Amora. Subalit na uwi rin sa hiwalayan ng kanilang relasyon nang magdesisyon si Amora na mag-aral sa Maynila. Kasabay ng pagtutol ng mga magulang nito sa kanilang pagmamahalan, kaya matapos iyon, hindi na siya muling nagkarelasyon. Lalo na't alam niyang tila laging mailap ang swerte sa kanya. Sa halip ay nagsikap na lang siya sa buhay. Iniipon ang bawat kinikita upang balang araw, kapag sapat na ang kanyang naipon, hahanapin niya ang kanyang ina na matagal niya nang hindi nakikita. Hindi lamang masarap ang tinitinda mong palamig, iho, lalo na yung cold tsaa mo. Naku, nakakapagtanggal din ng sakit sa mga kasukasuan. Ako akala ko nga hindi na ako makakapasok sa trabaho kanina dala ng sakit ng katawan ko. Dahil ba naman sa dami ng mga binuhat namin doon sa construction? Akalain mo, ininom ko lamang ang special na tsaa mo, aba, tila hindi ko na naramdaman ng sakit sa aking katawan. Sabi ni Mang Bernard, isang construction worker at talagang suki na sa kanyang paninda. Naku, mabuti naman ho kung ganoon. Nakangiti naman niyang tugon. Siya nga pala, iho. Dadalo ka ba sa debut ng anak kong si Lorelai? Gustong-gusto na mapabilang ka sa 18th roses niya ba yun? Alam mo na. Kung iimbitahan niyo naman po ako, bakit po hindi? Pabiro naman niyang tugon. Abay, aasahan ko ang presensya mo, ha? Sa susunod na linggo yon, huwag kang mawawala sa araw na yon. Tumango naman si Jay. Sige ho. Pagsapit ng tanghali, mas mataas na ang sinag ng araw, kung kaya'y mas maalinsangan ang ihip ng hangin. Hoy, ibalik mo yung bag ko! Kahit ang bag ko na lang ibalik nyo, that's important to me! Napatayo si Jay na makita niyang isang babaeng tumatakbo. Hinahabol ang tatlong lalaki na may hawak na itim na bag. Noon mapadaan sa tapat niyang tatlong lalaki, sumaludo pa sa kanya ang mga ito. I need my bag, please! Ibalik niyo sa akin ang bag ko! Patuloy na sigaw ng babae. Noong mapadaan na rin ito sa tapat ng pwesto niya, bigla itong nadapa kaya si Jay ay hindi na nagdalawang isip na lapitan ng babae. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong niya dito. Oo, ayos lang ako. Maluha-luha nitong tugon sa kanya. Nalingon ni Jay ang direksyon ng tatlong lalaki na tuloy lang sa mabilis sa pagtakbo, habang ang babaeng ito naman ay muling sumisigaw sa mga yon. Anong nangyari? Bakit mo sila hinahabol? Ninakaw nilang bag ko. Sa ilalim ng mataas na sikat ng araw, makikita rin ang kislap ng luha sa mga mata nito. Tinulungan niya ito makatayo at yumuko ito para pagpagan ng suot na bestida. Nako miss, talamak talagang ganyan dito sa San Vicente. Ang mabuti pa ako na lang hahabol sa kanila, kaya ikaw na muna magbantay dito sa tindahan ko. Sige. Alanganin nitong pagpayag sa sinabi niya. Iniwan niya ang dalaga doon at mabilis siyang tumakbo para mahabol ang kaibigan niyang siyang kumuha sa bag ng dalaga. Ang mga ulupong talaga hindi na nagbago. Hoy! Tawag niya sa tatlo na makita nakaupo na sila sa ilalim ng isang malaking puno. Nag-angat ang tingin sa kanya ng tatlo at nagtataka na nagtanong si Virgilio. Oh, Jay, bakit? Hinihingal siyang lumapit sa mga ito. Bilis yung tumakbo. Hingal niya pa rin reklamo. Ibalik niyo na yung bag na yan sa babae. Ha? Bakit naman? Shota mo ba yun? Si Lorenzo naman na nang-aasar pa. Hindi. Pero nagdahil sa inyo ang dami niyang sugat at galos sa katawan.
Akala ko ba wala sa usapan yung makakapanakit kayo ng kapwa? Kasalanan niya naman na tinabol niya kami. Sagot pa ni Eugene. Napailing na inilahad niya ang kamay sa kanilang harapan. Ibalik niyo ng bag sa babae. Mamaya, magsisimba tayong lahat. Simba na naman. Gawin mo na lang kaya kami mga pare. Reklamo pa ni Virgilio. At bakit hindi? Sabi sa akin ni Father Elijah kung willing naman daw tayo magbagong buhay at magpari na lang. Aba may scholarship daw para sa seminary school. Ako mismo magpapasok sa inyo roon. Wag, mag-aasawa pa ako. Malaking takot ko sa Diyos pero gusto ko magkapamilya, no? Maagap na sabi pa ni Lorenzo. Di akin na nga yung bag at sumama kayo na magsimba mamaya. Sige na nga, pero libre mo kami ng pagkain mamaya ha? Mawawalan kami ng kita kung ibabalik namin to sa'yo. Sige, pumunta lang kayo sa bahay ko mamaya. Napipilitan ang ibinigay ng mga ito ang bag na kinuha. Pare-pareho pang nakabusangot ang mga ito sa kanya. Bago siya umalis para balikan ng babae. Binili na niya pa muna ang tatlo na wag ulit magnanakaw. Malayo pa lang siya sa kanyang pwesto, tanaw niya na kaagad ang babae na hinihintay siya. Nang makita siyang palapit, kaagad itong lumapit sa kanya. Nabawi mo ba? Oo, eto. Sabay lahat niya dito ng bag na kaagad naman itong kinuha. Sa labis na tuwa, bigla pa siya nitong niyakap at ikinatigil naman ito ni Jay. Maraming salamat ha, mahalaga talaga sa akin ang bag na to. Masayang masaya na sabi ng babae habang tumatalon-talon pa at yakap-yakap siya. Ganun ba? Mabuti na lang pala at nahabol ko sila. Sabi ni Jay sabay tumikim. Kumalas ito sa yakap at ang sunod niya na niyakap ay ang bag nito. Alam mo, hindi naman mahalaga sa akin ang laman ng bag ko na to eh. Ang mismong bag ang mahalaga sa akin. Regalo pa kasi ito sa akin ni Mommy. Huling regalo niyo to bago siya nawala. Ito na lang ang huli kong alaala sa kanya kaya ayoko mawala ito sa akin. Napatingin si Jay sa bag na yakap nito at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mabuti pa ito, may isang bagay na laging kasama. Isang bagay na nagpapaalala dito sa kanyang ina. Samantalang si Jay, wala siya ni isang gamit mula sa kanyang ina. Walang anumang iniwang alaala maliban lamang sa mga lumang gunita na unti-unti na ring nalalabo sa kanyang isip. Lumapit na si Jay sa kanyang tindahan at hinayaan ng babae na yakapin ang bag nito. Hindi nagtagal, lumapit din ito sa kanya dahil hindi na kinaya ang init at napansin niyang namumula na ang buong mukha nito dahil sa init. Ayos ka lang ba? Nagtataka na tanong nito. Marahil ay biglang napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Ayos lang. Tipid lang siyang sumagot at nang may lumapit na bibili, kaagad niya itong in-entertain. Aba, may girlfriend ka na pala, Jay. Pang-aasar na sabi sa kanya nang bumili. Ay, hindi ko po girlfriend to. Nakisilong lang po, mainit kasi. Nakangiti niya namang sinabi. Ay, akala ko pa naman nagka-girlfriend ka na rin sa wakas at hindi ka na magpapare. Nito at pakonsuelong tono. Tinawanan niya ang sinabi nito tsaka binigay na dito ang sukle na 10 piso hanggang sa umalis na rin ang bumili. Magpapari ka pala? Tanong kay Jay ng babae na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang pangalan. Binalingan niya ito. Hindi, yun lang iniisip ng mga tao dito. Napatangu-tangu pa ito bago nilahad sa kanya ang kamay. Ako nga pala si Scarlett Madeline. Madeline na lang ang itawag mo sa akin. Tinanggap niya naman ang pakikipagkamay nito. Jay Baltimore. Matapos masabi ang kanyang pangalan, binitawan niya ang kamay nito. Maraming salamat talaga sa tulong mo mabawi ang bag ko, Jay ha. Ginitian niya rin ito. Wala yun, huwag mo nang isipin. Siya nga pala. Nagtaka si Jay nung kumuha ito ng pera mula sa loob ng bag. Malaking halagang pera na inabot ito sa kanya. Heto, para sa'yo to. Para saan naman yan? Reward, kasi nang dahil sa'yo, nakabalik sa akin ang bag ko. Naku miss, hindi na kailangan. Itabi mo na lang yan. Pagtanggi niya. Hindi niya kayang tanggapin iyon dahil bukod sa hindi naman siya nagpapabayad sa tuwing may kabutihan siyang ginagawa, ay mga kaibigan niya pa ang sumubok na pagnakawan nito.
Pero marami naman akong ganito, kaya sige na, tanggapin mo na. Pamimilit pa ni Madeline sa kanya. Huwag na, tinulungan lang naman kita, miss. Hindi ko sinabi na kailangan ko ng kapalit. Bago pa siya yumuko para buksan ang gasol at makapagprito na ulit ng tinda niyang street food. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang muli nitong pinasok sa loob ng bag ang malaking halaga ng pera. Nang maupo si Madeline sa gilid ng pangketa, nagtataka niya na itong tinignan. Para itong batang palaboy sa itsura nito doon. Bakit diyan ka naupo? Mainit dyan. Sabi niya dito. Wala naman ako ibang mauupuan eh. Bumaba si Jay sa kanyang motor kung saan siya nakaupo kanina. Oh, dito ka na lang maupo, wag dyan. Tumayo ito at naupo sa motor niya. Si Jay naman ay naglagay ng harang para hindi ito matalsikan ng mainit na mantika dahil mahirap na. Maputi at makinis pa naman ang balat nito. You're actually really masungit, ano? Maya-maya ay sabi pa ni Madeline kaya nagtaka niya itong sinulyapan. Hindi naman. Yes, you are. Just look at your creased forehead. Mabuti na lamang at kahit hindi siya nakapag-aral ay masipag naman siya magbasa at mag-self-study kung kaya nauunawaan niyang sinasabi nito. Nako, dahil lang to sa init ng panahon. Sabi niya. May dalawang batang lalaki pa na galing lang sa eskwela ang lumapit sa tindahan niya at parehong nag-abot ng tig sa 10 piso. Kuya Jay, 10 pisong kikiam po sa akin. Sa akin po, fishball. Sabi naman ng isa. Kumuha siya ng 2 plastic cup para doon iligay ang binili ng dalawa. Bakit parang ang aga yata ng uwian niyo ngayon? Maaga po kami pinauwi ng teacher namin, Kuya Jay. Sumamaraw kasi yung pakiramdam niya dahil sa lapis na init ng panahon. Paliwanag naman ng isang bata. Ganun ba? Kayo, maglalakadan ba kayo pauwi sa inyo? Tanong niya. Oo, kuya. Aba, masyadong mainit. Sa may lilim lang kayo dumaan, ha? Sabi niya, tinayaan ng dalawa na sila nang kumuha ng sauce na gusto nila. At para naman hindi sila masyadong mainitan sa paglalakad nila pauwi, kumuha si Jay ng 2 maliit na plastic na mayroong kulay pulang straw. At nilagyan niyo ng tinda niyang palamig. Oh, sa inyo na yan. Inumin niyo para hindi na kayo ma-heat stroke. Masaya naman na tinanggap ng dalawa ang binigay niya at nagpasalamat. Jay ay napangiti na lamang at napailing habang pinagmamasa ng 2 bata na tuwang-tuwa sa kanilang palamig. Kaano-ano mo yung 2 bata? Napabaling ang tingin niya kay Madeline na magtanong ito sa kanya. Wala. Suki ko lang sila dito. Palagi kang namimigay ng tinda mo? Minsan kapag masyadong mainit ang panahon. Karamihan kasi sa mga estudyante dito ay naglalakad lang pauwi sa kanilang mga bahay. Paliwanag niya na ikinatango naman ng dalaga. Kaya pala malapit sila sa'yo. Sabi nito at sumilip sa piniprito niya. Ano yung kulay orange? Kwek-kwek ang tawag dyan. Oh, I thought it's a waffle. Sabi nito. Pabili ako niyan, magkano? 2 isa. Sagot niya naman. Then, pabili ako worth 1,000. Casual na sabi nito na halos ikilaglag ng panga ni Jay. Ano? Kakainin mong lahat ng yon? Yeah, parang masarap naman. Tikman mo muna, baka hindi mo magustuhan sa huli. Naiiling na sabi niya bago kumuha ng plastic cup at naglagay ng 5 pirasong kwek-kwek doon. Anong sasang gusto mo? Anong meron? May matamis, may maanghang at may suka lang din. Anong mas bagay sa kwek-kwek? Kahit ano naman, pero kung mahilig ka sa maanghang, yun na lang piliin mo. Sige, yung maanghang na lang. Tumango siya at nilagyan ng sauce ang kwek-kwek nito bago inabot nito. Pinagmasdan niya itong tusukin ng kwek-kwek. Hinipan bago kumagat ng maliit doon. Ngayon ka lang ba nakakain ng ganyan? Hindi mapigilan na itanong niya sa dalaga. Sa itsura pa lamang nito masasabi na galing ito sa mayamang pamilya kaya hindi siya magugulat kung ito pa nga ang unang beses na makatikim ito ng street food. Yes, walang ganito sa London eh. Sabi nito na para bang sarap na sarap sa kinakain. So taga London ka? Aniya.
Doon lang ako nag-aral pero since nakagraduate na ako, bumalik na ako dito sa Pinas. Napatango ulit si Jay. Hindi ka ba taga San Vicente de Mar? No, namamasyal lang ako dito. Ang sabi kasi ng yaya ko maganda raw dito sa inyong lugar. I didn't expect na may mga magnanakaw pala. Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Nasanay lang siguro ito sa marangyang pamumuhay sa London kaya hindi nito naisip na dito sa Pinas, kahit gaano pa kaganda ang isang lugar, ay talamak pa rin ang mga magnanakaw. Kung gano'n ay tagasan ka? Tanong niya dito. I'm from Alviar, ang lugar kung saan naninirahan ng mga mayayamang tao. Sabit ng isang bahagi ng utak ni Jay. Alam niya ang lugar na yun dahil madalas din silang pumunta ng mga kaibigan niya roon lalo na kapag may mga job opening. May isang malaking village sa Alviar kung saan nakatayo ang bahay ng mga mayayamang tao. Minsan na rin sila nakapasok sa village na yun, noong naging tubero rin siya. Mag-isa ka lang na pumunta dito sa San Vicente? Tanong niyang muli. Hindi, kasama ko ang driver at yaya ko kanina. Kung gano'n nasan sila, bakit mag-isa ka na lang ngayon? Nung nasa San Vicente Church ako, nakiusap ako sa kanila na hayaan na muna ako mag-isa at balikan na lang ako bago lumubog ang araw. Naubos na rin ito ang 5 kwek-kwek at nanghingi pa ulit ito sa kanya kaya nilagyan niya ulit ang baso nito. Dapat hindi ka pumupunta dito na mag-isa lalo pat hindi mo pala kabisado ang lugar. Hindi ka rin marunong mag-ingat. Sabi niya dito habang nilalagyan ng sauce ang baso na hawak nito. Are you saying that I'm being careless? Walang pag-aalinlangan na tumango siya. Oo, yun na nga. Nung may bumili ulit, hindi na muna nagsalita si Madeline at tuloy-tuloy nitong kinain ng kwek-kwek na sobrang nagustuhan nito. Pati na rin ang sauce ay kulang na lang higupin na nito. Kuya Jay, nasa malapit yung mga bodyguard ni Ma'am Serena. Ikaw daw ang hinahanap nila. Sabi sa kanya ng isang batang lalaki na bumili ng 5 pisong palamig. Bakit daw? Anong kailangan nila sa akin? Nagtataka na tanong niya dito. Hindi ko rin alam, kuya. Turo ko pa ba sa kanilang pwesto mo? Sige, papuntahin mo na lang dito. Sige po, kuya. Parami ang mga bumibili sa kanya habang si Madeline ay nakaupo lamang sa kanyang motor at nagtusok din ng kikiam na tanda niya. Pansin naman ni Jay ang mga nagtatanong na tingin ng mga kakilala niyang bumibili. Marahil ay nagtataka dahil bago lang sa mga matang mukha ng dalaga. Jay? Tawag ni Madeline sa kanya kaya bumaling siya dito habang abala siya sa mga bumibili. Can I also drink that? Oo naman, gusto mo ba? Tumango ito. Yeah, nagbulunan ako Kaya dali-dali niya itong kinuhaan ng palamig. Ilang sandali pa, nakita na nila ang mga bodyguard ni Serena na palapit sa kanyang pwesto. Kahit si Madeline ay tumingin din sa kanila pero hinayaan lang sila dahil abala pa sa pagkain. Ano pong atin, sir? Tanong ni Jay na makalapit ang mga ito sa kanila. Wala naman, boss. Pinapatanong lamang ni Ma'am Serena kung libre ka ba raw sa susunod na araw? Wika naman ng isa. Bakit ho? Ano ho bang meron? Hindi rin sinabi ni Ma'am Inutusan niya lang kami na pumunta dito. Hindi ho yata ako libre sa araw na yan, boss. Pagkatapos ko kasing magtinda, tutulong po ako sa simbahan. May aayusin daw kasi doon sa altar. Aniya. Sige. Sasabihin na lang namin kay Ma'am Serena. Matapos nun, ay bumuli na sila sa kanya. Si Madeline naman matapos nitong makapagbayad ay nagpaalam na ito sa kanya na aalis. Matapos ang nangyari dito kanina, hindi pumayag si Jay na mag-isa lang itong babalik sa San Vicente Church. Kung kaya'y sinara na kaagad ang tindahan niya at hinatid ito papunta roon at hinintay nila hanggang sa dumating na ang sundo nito. Jay, balita namin may girlfriend ka na raw Masayang sabi sa kanya ni Virgilio. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula nang makilala niya si Madeline. At kahit mahigit 1 linggo na rin ang balita sa kanilang baryo na girlfriend niya raw ang dalaga, maraming araw ang nabigla dahil ang buong akala talaga nila ay magpapari siya. Sino yung magandang girlfriend mo daw, Jay? Hindi mo ba lang sinabi sa amin na may girlfriend ka na? Anong pangalan? Taga saan? Tanong din ni Lorenzo.
Naku, hindi totoo yun. Maniwala naman kayo sa sabi-sabi ng mga tao dito sa atin. Natatawa naman at tanggi niya. Asus, baka naman talaga ayaw mo lang na ipaalam sa amin. Balita nga namin, sobrang ganda raw ng syota mo eh. Tinawanan niya na lang ang kanyang mga kaibigan. Kailangan niya nang mapaubos itong paninda niya dahil pupunta pa siya sa Tiangge sa bayan nang makabili siya ng regalo para sa anak ni Mang Bernard na bukas na ang debut. Kabilang pa naman siya sa 18 roses na to. Mas mura kasi ang mga bilihin sa sentro. Hindi gaya dito sa kanila na mahal. Sino nga yung babae na pumupunta raw dito sa pwesto mo? 2 beses pa lang naman siyang pumunta dito. Nung una, yung ninakaw niya yung bag niya. Sumunod, yun nagpasalamat siya sa akin. Hindi na ulit yun nasundan kaya huwag kayong maniwala sa mga usap-usapan dito sa atin. Alam niyo naman ang mga tao sa San Vicente. Paliwanag niya kaya ang mga kaibigan niya ay biglang wow. Aba, kaya naman pala hinabol mo kami nung araw na yun at pinilit pa kami na ibalik sa kanya ang bag niya dahil tipo mo palang babaeng yun. Sabi naman ni Virgilio. Sa bagay, napakaganda nga naman ng babaeng yun. Pero parang sobrang yaman. Base pa lamang sa itsura niya. Ani naman ni Lorenzo. Mayaman talaga yun. Pasalamat nga kayo at hindi kayo pinahanap at pinakulong. Kung sakaling masamang ugali nun, ako nabulok na kayo ngayon sa kulungan. Hindi naman talaga namin gustong pagnakawan yun eh. Ito kasing si Lorenzo. Sabi niyo mukhang mayaman naman ang babae kaya hindi naman magiging kawalan dito ang halaga na makukuha namin. Reklamo pa ni Virgilio. Kahit na, hindi niyo pa rin dapat ginawa yun. Nangako pa kayo kay father na magbabago na kayo. Tapos inulit niyo lang palang ginawa niyong kasalanan. Hindi na natuloy ang pangangaral niya sa dalawa nang may humintong kulay itim na marangyang sasakyan sa tapat nila. Nagtaka pa silang tumingin doon at hinihintay na lumabas ang nasa loob. Ilang saglit lamang ay bumukas ng pinto at lumabas doon si Madeline na agad nang ngumiti at kumaway sa kanya. Kaya ang mga kaibigan niya ay tuwang-tuwa sa kanilang nakita. Gagi pre, yan na yata ang syota ni Jay. Ang ganda nga, parang Diyosa oh. Boses iyon ni Virgilio. Aba, oo nga no. Swerte nga naman itong tropa natin oo. Hindi na pinansin ni Jay ang kanyang mga kaibigan at natuan na lamang ang tingin sa dalagang papalapit. Kinausapan ni Madeline ang driver na tumanguna lang din. Aalis na ba tayo? Sorry hinihintay ko pa kasi na makaalis si Dad sa bahay bago ako umalis rin ng bahay. Tanong nito noong nasa tapat na niya ito. Nung huli kasing bisita nito sa pwesto niya para magpasalamat ulit sa tulong niya, nabanggit niya dito ang plano niya na pagbili ng regalo para sa anak ni Mang Bernard at ang sabi nito ay gusto nitong sumama sa kanya dahil hindi pa ito nakakarating doon. Kaagad niya namang pumayag lalo pat mukhang sobrang excited nito na mapuntahan ang sentro ng kanilang lungsod. Kung gusto mo, pumunta na tayo roon. Sagot naman niya. Maya-maya na onte, kakain muna akong kwek-kwek. Sabi nito at kaagad din naman na namili ng kwek-kwek. Hi, kaibigan po kayo ni Jay? Magalang din ito na tanong sa dalawa niyang kaibigan na nakatunganga na lang kay Madeline. Opo ma'am, ako nga po pala si Lorenzo. Nakangiting sabi ni Lorenza. Ako naman ako si Virgilio. Mga bata pa lang, tropa na namin si Jay. Actually, medyo familiar nga kayo sa akin. Bigla nitong tinitigan ang mukha ng dalawa at inisip kung saan nga ba ito unang nakita. Kita naman ni Jay kung paano nawala ng kulay ang mukha ng dalawa ng dahil doon. Kaya bago pa man maalala ni Madeline ang kasalanan ng dalawa, agad na siyang lumapit sa tabi ng mga ito. Baka nakita mo lang sila sa mga lumang poster. Tumakbo kasi sila nung 1 taon sa SK. Yun nga lang mga hindi nanalo. Sabi niya sa dalaga. Napatango naman si Madeline. Oh yeah, baka nga doon ko sila nakita. May tinabi akong sauce dito para sa'yo. Dinamihan ko rin ng sili tulad ng gusto mo. Ani at kinuha ang taguan ng sauce. Really? Oh, thank you so much. Ang masaya naman na sabi nito. Masaya nitong kinain ng binili na kwek-kwek at ang mga kaibigan naman ni Jay ay lihim siyang kinalabit para magpasalamat at pinagtakpan niya ang mga ito. Nagbabanta naman at tinignan niya sila para sabihin na,
Wag na wag silang magkakamali na magsabi ng ganoon. At tumango naman ang dalawa sa kanya. Miss, anong pangalan mo? Tanong ni Lorenzo kay Madeline. Scarlett Madeline, pero Madeline na lang ang itawag niyo sa akin since mas prefer ko ang ganyang tawag. Wow, ang ganda ng pangalan mo, miss. Pang Santa. Parang ikaw lang. Puri pa ni Virgilio kaya napatawa naman si Madeline at nagpasalamat pa sa mga ito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Marlene Tanalion. At ang sabi niya, the moral lesson, the quality of a person, GMRC is the wealth that conquer any amount of money. The greed of Tristan towards Lucille and Don Lucio failed. Tristan got jailed. It's a happy ending. Don Lucio walks Lucille to the altar to Ricardo. They got married in America. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ikaw bang bagong syota nitong tropa namin? Swerte naman niya sa'yo. Hindi ka lang maganda. Mayaman din na tingin namin. Napakabait din. Thank you, but no. Magkaibigan na kami ni Jay. Nakangiti pa rin na sagot ni Madeline sa kanila. Naku, sayang naman. Akala nga namin nagkasyota na sa wakas si Jay eh. Pero ayos lang yan. May mga magkaibigan naman na nauuwi sa pag-iibigan. Hindi ba paring Jay? Sabay akbay pa sa kanya ni Virilio kaya siniko niya ang kaibigan. Tumigil ka nga riyan, Virilio. Nakakahiya ka kay Madeline. Ang mga pinagsasabi ninyo Saway niya sa mga kaibigan. Bakit ba? Totoo naman yun Hindi ba, Madeline? Natatawa na tumango naman si Madeline habang pagsang-ayon kay Virgilio. Oo, may ganun nga pero kami ni Jay magkaibigan lang. Rinig ko daw ay magpapari daw siya. Naku, hindi ma'am. Makadiyos lang po talaga yung si Jay. Pero hindi po siya magpapari. Katulad namin, gusto rin niyang magkapamilya. Sabi pa ni Lorenzo. Totoo ho, ma'am. Hindi magpapari yung si Jay. Sabihin niyo lang sa kanya na may chance siya sa'yo. Naku, tsak liligawan ka. Hindi na natapos ni Virgilio ang sasabihin nang bigla niya itong batukan. Sabing tumigil na kayo eh. Nakakahiya kay Madeline ng mga sinasabi ninyo. Sorry na, ito naman. Pang-aasar pa rin na sabi ni Virgilio. Bago pa man siya tuluyan na ibuking ng mga kaibigan niya na ang tipo niya sa isang babae ay katulad ni Madeline, inaya niya si Madeline papunta sa sentro at iniwan sa kanyang barkada ang kanyang paninda na pareho na lang na napakamot sa ulo. Tila nagsisisi pa kung bakit sila pumunta doon. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko, Madeline. Masyado kasi talagang mga bunganga ng mga yon. Hindi matahimik eh. Sabi niya na makapasok na sila sa loob ng tricycle. Nako, ayos lang. Masaya naman silang kausap eh, just like you. No wonder why. Naging magkaibigan kayo. Siya nga pala tungkol dun sa balita na magpapare ako, hindi yun totoo. Sinabi mo na rin yan sa akin noon. Pero, yun yung mga usap-usapan na naririnig ko last time na pumunta kami ni Yaya sa may pabrika. Maraming araw na disappoint na, nagka-girlfriend ka eh. Isa lang naman ang iniisip ng mga tao sa San Vicente na kasintahan niya. At iyon ay walang iba kundi si Madeline. Kaya nahihiya siya dito kasi nadamay pa ito. Pasensya ka na, nadadamay ka pa tuloy sa usap-usapan dito sa aming lugar. It's okay. Hindi naman lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa akin ay puro mga masasama. Some of it were also good. Tulad ng maganda raw ako kaya nabigani ka sa akin. At mas pinili mo raw talikuran ng pangarap mo para sa akin. Kaya hindi na masama. Hindi naman yun problema sa akin. Tsaka I'm used na sa mga baseless rumors. I'm from Alviar after all. Sagot ni Madeline at marahil dahil sa init dito sa loob ng tricycle, pansin niya ang pamumula ng pisngi nito.
May butil pa ng pawis din ang namuo sa noon nito. Wala siyang dalang panyo o kahit anumang pamunas kaya tinuro niya na lang iyon kay Madeline. May pawis ka. Oh yeah, sorry. Tsaka madali nitong pinunasan ang pawis sa noo. By the way, pangarap mo ba talaga maging pare? Hindi. Tapat siyang sumagot. Gusto ko lang na mag-serve sa simbahan at sa Diyos pero katulad ng sabi ng mga kaibigan ko, gusto ko rin magkapamilya katulad nila. Gusto ko rin na magkaroon ng anak. I guess pangarap mo na maging isang businessman? Hula nito kaya napangiti siya dahil iyon naman talaga ang gusto niya, bata pa lamang siya. Iyan nga lang naudlot dahil sa kasamaan ng kanyang ama at ng kabit nito. Kung siguro hindi lang nagulo ng kanilang pamilya, baka siya na namamahala ng buong Baltimore Innovations at Baltimore Harbor Holdings. Oo, yun ang pangarap ko. Paano mo naman nalaman? Well, you're really good sa business. Yun din ang tinapos ko sa London. So I can tell by the way you manage your small business that you truly love what you're doing. Iyon din bang pangarap mo? Balik tanong niya dito. Hindi. Ayoko mag-manage ng business. It's tiring and stressful. Kung ganun, anong gusto mo at bakit yun ang course na pinag-aralan mo? Actually, gusto ko rin na maging isang guro when I was younger. But growing up, mas gusto ko na lang siguro na maging isang housewife while nagpipaint ng kung ano-ano tapos ibebenta ko yun. Pero ang gusto ng parents ko, business ang pag-aralan ko kaya wala akong choice. Hanggang sa marating nila ang sentro ay panay ang kanilang pag-uusap na para bang isa silang matagal ng magkaibigan. Sa totoo lang, mabait na tao si Madeline. Katulad nga ng sabi ng mga kaibigan niya, para itong isang santa dahil hindi lamang maganda, kundi ay mabait din kaya hindi ito mahirap na maklose. Anong regalo mo sa anak ni Mang Bernard, Jay? Tanong sa kanya ni Madeline habang namimili sila. Hindi ko nga alam kung ano wala akong ideya. Nakalimutan ko rin kasi tanungin si Mang Bernard kung anong gusto ng anak niya. Sagot ni Jay na wala talaga maisip. Si Madeline ay abala naman sa pagtingin ng mga laruang aso roon, nang iba ay umiilaw-ilaw pa. Kaya ang biglang may lumabas na aso mula sa ilalim ng mesa at biglang tumahol, napahiyaw pa si Madeline at kaagad na tumakbo palapit sa kanya at kumapit sa damit niya. Natatawa naman na pinakalman niya ito. Uy, ayos ka lang ba? Oh, that dog scared the hell out of me. Natawa pa rin na sinaway niya ang aso na pinapasok naman ng tindera at humingi naman ng pasensya kay Madeline. Ayos lang po yun, ma'am. Pasensya na po kung napatili ako. I was just surprised. Paghingi naman ng pasensya ni Madeline sa tindera at napangiti. Ay, mahilig po talaga sa maganda yung aso namin. Palibasa, lalaki. Natatawa na sabi pa ng tindera. Ang aso nito, animoy nakangiti kay Madeline at ang buntot ay panay pang pag-alaw. Hinawakan ni Jay ang kamay ni Madeline at nanlamig pa dahil sa labis na pagkabigla. Ayos ka na ba? Gusto mo bang ibili kita ng tubig? No, I'm fine. Sabay baling nito sa kanya. Sorry about that. Ayos lang. Tumikim ito, tinulungan na siya na mamili ng ipangre-regalo. Ano, may napili ka na ba? Wala pa nga May naisip ka bang magandang pangregalo? Sandali muna ito nag-isip. Super girly ba nung magdedebo or medyo boyish siya kung manamit at kumilos? Babae siya? Then alam ko na kung ano magandang iregalo sa kanya. Tsaka ko na matutuwa ang isang babae kapag nakatanggap ng isang pinakamagandang dress mula sa kanilang crush. It makes them feel so beautiful. Kumikinang ang mata na sabi nito. Yung dress na yun. I'm sure magugustuhan niya yan. Kung kaya yung bestida na itinuro ni Madeline ang piniling bilhin na regalo. Ipinalagay niya na rin iyon sa isang paper bag. Bago pa sila pumunta sa salon ni Tiburcio, kung saan siya ihiram ng isusuot niya bukas. Bumili muna sila ng buko juice na sobrang nagustuhan din ni Madeline. Binilhan din kita ng turon. Masarap itong pamares dyan. Sabi niya habang nakalahad dito ang binili niyang turon. Hindi sanay sa init ng panahon ng dalaga,
Kung kaya'y bumili na rin ng tissue doon sa tindahan na binilhan niya ng turon. Silong muna tayo. Turo niya sa may gilid ng isang bakery. Okay. Hinawakan niya ulit ang isang kamay ni Madeline at tumawid sila hanggang sa nakasilong na nga sila. Masyado rin kasing mainit doon sa tinatayuan nila kaya tagaktak ang pawis nila. Dahil parang may hawak ang dalawang kamay ni Madeline, hindi niya maibigay dito ang tissue na binili niya kaya siya na lang nagpunas ng pawis nito. Nabigla naman si Madeline nung lumapat ang tissue sa noon nito at gulat pa na tumingin sa kanya nang mapagtanto nito kung ano ang kanyang ginagawa. Hinayaan na siya nito. Salamat. Masayang sabi nito nang matamis niyang punasan ng pawis. Pasensya na kung hindi ako nakapagdala ng payong. Nawala kasi sa isip ko kanina. Aniya. Ayos lang. Ganito rin naman kainit ang weather sa London tuwing summer. Sanay na ako sa ganitong init. Matapos silang kumain doon at makapagpahinga, sunod naman silang sumakay ng tricycle patungo sa salon. Mabuti na lang at aircon doon kaya napawi ang init na nararamdaman nila dahil sa alansangan ng panahon. Hoy, Jay! Di ka naman nagsabi sa akin na isasama mo pala ang girlfriend mo. Grabe, sobrang ganda, parang artista. Kinikilig na bulong ni Tiburcio sa kanya. Tinignan niya si Madeline na ngayon ay abala sa pananalamin. Kanina, pagpasok pa lang nila sa salon, sinalubong na kaagad sila ni Tiburcio at ng mga kapwa nitong bakla. Kahit pa hindi kilala ni Madeline ng mga ito, ay talagang nakipagbeso siya kanina at nakitili na rin para bang matagal na silang magkakalala. Bakit? Ano naman ang gagawin mo kung sinabi ko sa'yo na isasama ko siya? Di sana nag-ayos ako ng bonggang-bongga para hindi naman ako makabog. Sabay flip ng imaginary hair nito. Sa ganda niya parang santan eh. Wala kang panama sa kanya. Asar niya pa dito. Baltimore, nagkasyota ka lang ng diwatang may malaporselanang balat, nilalait mo na agad ako. Irap naman ni Tiburcio bago lumapit kay Madeline at pinaulanan nito ng papuri. Napangiti naman si Jay bago naupo sa sofa at pinagmasan niya sa salamin ang mukha ng dalagang namumula dahil sa init ng panahon sa labas at marahil dahil na rin sa papuri. Sa kasal niyo ni Jay, kami ang kunin yung makeup artist ha. Sisiguraduhin namin na gaganda ka pa ng bonggang-bongga at mas lalo rin na mai-inlove sa'yo si Jay. Like, bonggang-bongga na pagka-inlove sa'yo, girl. Napatawa naman si Madeline sa kanilang pinagsasabi at sinabayan na rin ito ang kanilang mga biro at sa mga sandaling yun, naisip niya na kahit saang lugar siguro dalhin si Madeline, makakasundo ito ng mga tao roon. Maya-maya lamang, lumapit na kay Jay ang isang babae at sinabi na isukat niya na ang suit na hiniram niya dito. Sumunod naman siya doon sa CR at nagbihis. Naririnig niya pa rin ang usap-usapan ng mga nasa labas habang nagbibihis siya. Akala talaga naming lahat ay magpaparihang si Jay, kaya hindi kami makapaniwala na may babae siyang dinala dito. Narinig ni Jay na sabi ni Tiburcio kay Madeline. Si Jay po kasi ang tao na sobrang conservative. Hindi siya mahilig sa babae tulad ng mga kaibigan niya. Focus lang siya sa maliit yung negosyo at sa pagsiserve sa simbahan. Isa lang ang alam namin na naging girlfriend niya at yun ay si Amora. Pero nasa Maynila na siya ngayon. Oo nga, Ma'am Madeline. Sang-ayon pa ng isa pang bakla kaya si Jay napailing na lamang habang binubutones ang suot na polo. Pero nung medyo kabataan pa yan, nung teenager pa lang si Jay, mahilig din siya sa babae. Pero mula nung nag-serve na siya sa simbahan, doon din una niyang naging malinis na trabaho. Nagbago na siya. Hanggang ngayon, ganyan na siya kabuti. Sabi nga namin noon, napakaswerte naman ang taong mamahalin niyang si Jay. Pero hindi talaga kami nag-i-expect na magkaka-girlfriend ulit siya kasi ang akala nga namin magiging pari na siya. Bago pa man nila maihiyag kay Madeline ng lahat-lahat tungkol sa kanya, lumabas na siya ng banyo, suot ang black coat na pinapailalima ng puting long sleeve. Paghakbang niya palang palabas, bumaling na kaagad ang atensyon ng lahat sa kanya at ang baklang si Tiburcio ay pumalakpak at lumapit sabay kapit sa kanya.
Ang pogi-pogi mo, Jay. Dapat sa akin ka na lang eh. Sabi ni Tiburcio. Tigilan mo nga ako, Tiburcio. Natatawa na sabi niya dito. Tinignan niya si Madeline para makita kung ano ang reaksyon nito sa suot niya. Nakatitig lang ito sa kanya at ang kislap ng mga mata ni Madeline ay mahirap na maipaliwanag. Dahil doon ay naramdaman ni Jay ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kita mo na, Jay. Sobrang gwapo mo rin sa suot mo. Pati si Mama Madeline na natutulala sa iyo, oh. Pabirong sabi ni Tiburcio kaya doon na-realize si Madeline na nakatulala nga ito sa kanya. Kumurap-kurap ang dalaga at kaagad na nag-iwas ang tingin. Mabilis din naman na namula ang pisngi nito kaya gusto niyang batukan si Tiburcio dahil pinuna pa talaga nito ang pagkatulala sa kanya ni Madeline. Ayos ang suot ko? O tanggalin ko na lang tong coat? Ang long sleeve na lang siguro? Sabi ni Jay at humarap sa malaking salamin kung saan nakatingin din sa kanya si Madeline. Tinanggal niya ang coat kaya puting long sleeve na lang ang suot niya. Napasingha pa ang mga katabi niya kung kaya nagtataka silang tiningnan. Nakatakip sila sa kanilang mga bibig at kung sakali man na totoo yung mga nakikita sa cartoons na naguhugis puso ang mga mata, aba baka may puso na rin ang mga mata nila ngayon. Takang-taka naman si Jay sa kanilang reaksyon sa kanya. Bakit? Pangit ba? Naku hindi, napakagwapo mo nga eh. Bagay na bagay sa'yo. Pinagpala ka talaga ng langit dahil binigyan ka ng ganyang muka at ganyang kagandang katawan. Sabi ng kaibigan ni Tiburcio na isa ring bakla, si Aura. Kahit tanungin mo pa si Madam Madeline. Bumaling ang kanyang tingin kay Madeline na ang mga mata ay nasa salamin pero siya ang tinitingnan. Bahagya nang tumaas ang sulok ng kanyang labi nang magtama ang mga mata nila at makita niya kung paano itong magpanik. Ayos ka lang ba ha, Madeline? Tanong niya sa dalaga. Paraan niya iyon para mapatingin din ito sa kanya. Ha? Nahihiya na sinulubong nito ang kanyang tingin. Oo, ayos lang ako. Kung ganun, ano sa tingin mo mas bagay sa akin? Yung may suot na coat o wala lang? Tumayo si Madeline at lumapit ito sa kanya. Inabot nito ang collar ng suot niyang long sleeve para ayusin iyon dahil medyo nalukot. In this long sleeve, para ka kasing isang fictional character na binigyang buhay like some kind of a model. You look really handsome. Humarap ulit si Madeline sa salamin. Si Jay naman ang tinignan ng dalaga habang siya nakatitig naman dito. Kapag may coat naman, para kang isang hardworking CEO. You look intimidating, yet at the same time, it was never tiring to stare at you. You know, it's that feeling where no matter how nervous or uneasy someone makes you, you just can't look away because they're so incredibly handsome. Naghuhuramentado na ang kanyang puso dahil sa mga katagang sinasabi ni Madeline sa kanya. Maraming beses nang may pumuri sa kanya ngunit kakaiba talaga ang dating kapag kay Madeline ang gagaling ang papuri. Dahil sa debungang dadaluhan niyo bukas, pinili ni Madeline na isuot niya ang coat na siya namang sinunod niya. Pero noong medyo naiinitan ay hinubad niya na rin ang suot na coat. Sayang nga lang at hindi nakadalo si Madeline sa debut ng anak ni Mang Bernard. Kahit pa imbitado rin sana ito. May mahalaga pa raw kasi itong gagawin para sa araw na iyon. Naging masaya naman ang araw ng debut ng anak ni Mang Bernard kahit pa umamin sa kanya ang bata na may pagtingin daw ito sa kanya kaya gustong gusto nito na maging kabilang siya sa 18 roses na to. Ang sabi niya dito ay normal lang naman sa isang tao ang magka-crush pero ang tingin niya lamang dito ay isang nakababatang kapatid. Sa ngayon ay nasa loob siya ng simbahan ng San Vicente. Tahimik siyang nakaupo at nakatingin sa altar. Iniisip niya ang mga sinasabi sa kanya ni Madeline noong nakaraang araw. Ang tingin daw nito sa kanya ay isang napakabuting tao. Isang tao na hindi kayang gumawa o mag-isip ng masama. Dahil doon ay naging mababa ang tingin ni Jay sa kanyang sarili. Dahil alam niya na hindi naman siya ganoon. Alam niya na hindi siya tunay na mabuting tao dahil sa kanyang dibdib ay may galit siyang itinatago.
Nakakatakot man isipin, ngunit may mga plano rin siyang magigante. Gusto niyang iparanas sa lahat ng tao na nagpahirap sa kanya, sa kanila ng mommy niya, ang parehong hirap na naranasan nila. Sa katunayan ay gusto niyang mas malala pa roon ang naranasan nila. Paulit-ulit man ang pagpalit ng taon, ang galit sa kanyang puso ay hindi mawala-wala. At kahit gaano pang katagal ng panahon ang lumipas, ang kagustuhan niya na makagante ay hindi pa rin nawawala sa kanya. Sa halip ay mas lalo pang lumalala ang kagustuhan niyang makagante. Mas lalo itong lumalalim. Anak, nilingon ni Jay ang paring si Elijah nang tawagin siya nito. Naglalakad dito sa aisle palapit sa kanya. Nananatili naman ang tingin ni Jay sa pare hanggang sa makalapit na ito sa kanya. Magandang hapon po, Father. Magalang niyang bate, sabay nagmano rin siya dito. Magandang hapon naman, Jay. Sabi nito bago na upo. Bakit mag-isa kang narito, tila napakalalim ng iniisip? Tinoon ni Jay ang tingin sa altar. May hinihinging tawad lamang po ako sa Diyos, Father. Tungkol saan naman, anak? Tungkol ba yan sa iyong masamang plano na paghihigante sa mga nagpahirap sa'yo? Napaulit-ulit mo nang hinihingi ng tawad sa Diyos. Sa tagal na siyang kilala ni Father Elijah, alam na nito ang tungkol sa isang bagay na paulit-ulit niya nalang hinihingi ng tawad sa altar ng San Vicente de Mar. Yun na nga ho, Father. Nako, sa totoo lamang, Jay, aaminin kong umasa ako na sana ay nawala na riyan sa puso mo ang kagustuhan na makapaghigante sa mga taong nagkasala sa'yo. Akala ko ay tuluyan mo nang tinanggap na hindi mo hawak ang mga pangyayari at Diyos lamang ang siyang tanging makakapagpasya kung ano ang karma na kanilang matatanggap. Sinubukan ko naman po, Father. Ang seryoso niya ring sagot kasabay ng isang malalim na pagbuntong hininga. Yun nga lang, kahit anong subok ko sa tuwing naaalala ko kung anong ginawa nila sa aking ina, bumabalik pa rin ho sa akin ang sakit at galit. Sa tuwing naaalala ko kung paano nila ako inilayo sa buhay na meron ako ngayon, hindi ko mapigilan ang labis na galit sa kanilang lahat. Abay, mahirap naman talaga na mawala iyan, lalo na't sa pinagdaanan ninyo ng iyong ina. Ngunit sana, mahanap mo pa rin sa iyong puso ang daan para sa pagpapatawad. Sambit nito. Nananatiling tahimik naman si Jay. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung darating pa nga ba ang panahon na mapapatawad niya ang lahat ng mga gumawa ng masama sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang ina. Pareho sila ni Father Elijah na napalingon sa pinto ng simbahan nang marinig nila ang mga yapak. Nakita nilang pumasok doon ang dalagang si Madeline na nang makita siya ay kaagad na napangiti sabay taas ng isang kamay. Yumuko rin kay Father Elijah bilang tanda ng pag-alang nito sa pare. Naglakad si Madeline papunta sa kanila at ang mga mata ni Jay ay hindi maalis ang titig sa dalaga. Siguro dahil sa napakaganda nito sa kanyang paningin, napakiramdam niya ay nagwawala na ang kanyang puso dahil sa sobrang bilis ng pagtipok nito. Dahil sa sobrang tahimik ng simbahan, halos sirig na niya ang nagwawalang pintig ng kanyang puso. Magandang hapon po, Father. Ang magalang na bati naman ni Madeline kay Father Elijah at saka nagmano ito dito. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin sa kanila si Father Elijah kaya silang dalawa ni Madeline ay naiiwan sa loob ng simbahan. Sabi ng kaibigan mo, hindi dito raw kita matatagpuan. Ulit nito bago naupo sa kanyang tabi. Galing ka sa pwesto ko? Oo, may dinala ako sa'yo. Galing kasi kami ng aking ama sa Maynila. Pero iniwan ko roon sa mga kaibigan mo ang dala kong pasalubong. Napangiti naman si Jay at nakakatuwa lang isipin na hindi siya nakakalimutan ng dalaga at talagang dinalan pa siya nito ng pasalubong. Sa totoo lang ay hindi naman problema sa kanya kung wala itong pasalubong dahil ang malaman na sumagi siya sa isip nito ay sapat na para maging masaya siya. Salamat sa pasalubong, Madeline. Ngumiti ito sa kanya. Walang anuman, sana magustuhan mo yon. Pinagmasdan niya ang dalaga noong lumuhod ito at nagdasal sa altar.
Ang tingin niya ay nananatili dito habang nakapikit ang mga mata nito. Napakaganda talaga nito. Yung tipo ng ganda na mahirap na hindi titigan. Hindi ito nakakasawang pagmasdan. Iyon bang habang tumatagal ang pagkakatitig niya dito, ay mas lalo lamang itong gumaganda sa kanyang paningin. Malapit lamang ang simbahan sa pwesto ng kanyang tindahan kaya sabay silang naglakad ni Madeline pabalik doon. Hindi siya nagtinda ngayong araw. Hindi niya malaman kung bakit, ngunit para bang napakabigat ng kanyang katawan kanina at ang puso niya ay punong-puno ng lungkot at emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ngayon nakasama niya na si Madeline, ang pakiramdam na iyon ay nawala na rin at ang energy niyang nawala, animo ay bumalik. You know, curious ako lagi sa kung anong klase ng tsaa ang tinitinda mo. It's just amazing kasi kahit malamig o mainit ay masarap pa rin siya inumin. Sabi ni Madeline habang hawak ang baso na may lamang tsaa. Nandito sila ngayon sa kanyang maliit na bahay. Hindi naman kasi nakabukas ang kanyang tindahan kaya naisip niya na dito na muna sila tumambay. Yan. May mga halaman kasi akong nilalagay dyan. Ako mismo ang nagtatanim at nagpalaki sa kanila. Sa likod ng bahay, makikita mo roon ang mga halaman. Herbal tea ang tawag dyan ng aking ina. Sa katunayan, sa kanya galing ang recipe na yan. Iyan daw kasi ang madalas na inumin ng mga tao sa Sweden, lalo na sa tuwing winter. Sabi ni Jay. Sa Sweden lumaki ang kanyang ina kung kaya'y marami itong alam na uri ng mga halaman na ginagawang tsaa na siyang iniinom niya sa oras ng puting niebe ay nagsimulang mahulog mula sa kalangitan. Ayon sa kanyang ina, ang ilan sa mga halaman na ginagawa nilang tsaa noon sa Sweden ay nabubuhay lamang tuwing summer o oras ng taglagas, kusa rin silang namamatay at bago pa man tuluyan na bumagsak ang niebe, tuyo na ang mga ugat nito. Ang tuyong ugat na yon ay ang siyang magandang ihalo sa tsaa para mas lalo pa itong maging malasa at siya rin makakatulong para bumalik ang lakas ng isang tao lalo na sa oras na ang makapal na niebe ay bumabalot sa kanilang paligid. Noong mag-asawa na ang kanyang ina, iyon ang ama ni Jay na si Balthazar Baltimore, nagsimula rin ang kanyang ina na magtinim ng mga halaman na pwede nitong gawing tsaa. Hindi naman inaasahan na kaya rin pala nitong mabuhay sa tropical na bansa, basta aalagaan. Kung kaya si Jay ay natutunan din kung paano ang paggawa ng mga herbal tea at naging kung paanong alagaan ng mga halaman. Hanggang sa noong nasa tamang edad na rin siya, naisip ni Jay na mas mainam na pagkakitaan niya ito kesa naman ipagpatuloy niya ang pagnanakaw na hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Nasa na palang iyong ina? Bakit parang mag-isa ka lang dito sa bahay mo? Tanong ni Madeline. Mag-isa lang ako nakatira dito. Ang aking ina? Matagal na panahon na kami hindi nagkikita. Napatango naman si Madeline. Ganon din ba yung iyong ama? Oo. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya ngayon. Uli naming pagkikita ay may bago na siyang pamilya. Tila napansin naman ni Madeline ang lungkot sa kanyang mga mata dahil sa usapin na yon, kung kaya'y iniba na nito ang usapan at nag-focus na lamang sa isang bagay. Habang pinapakinggan ni Jay ang boses ng dalaga na maririnig sa lahat ng sulok ng kanyang maliit na bahay, pakiramdam ni Jay ay maayos ang lahat, na para bang wala siyang problema, na parang masaya siya, at parang wala rin siyang galit sa kanyang puso. Nakakatuwa lamang isipin ang kanyang buhay, kahit na anong ayos niya, ay hindi magawang buo-buo, ay tila nagawa na ring buuhin ng dalagang si Madeline sa isang ngiti lamang. Isang sulyap at isang tawa lamang nito. Sa mga sandali yon, alam ni Jay kung anong klase ng pakiramdam ang nararamdaman niya. Iyon nga lang ay hindi niya alam kung tama ba ang nadarama niya ngayon dahil napakalaki ng kanilang agwat sa buhay. Akala mo ba hindi malalaman ang pagpunta mo sa San Vicente para lamang makita ang lalaking yon, Madeline? Ano bang akala mo sa akin, tanga? Alam na alam ko kung anong mga pinagagagawa mo, Madeline. Alam ko na nagkakamabutihan na kayo ng lalaking yon. Mariin at malakas sa buliw kay Madeline ang kanyang amang si Archibald, habang nakaupo siya sa sofa at ang kanyang ama naman ay nakatayo sa may tapat niya.
Pero Dad, magkaibigan lang naman po kami ni Jay. Paliwanag ni Madeline sa ama. Wala akong pakialam. Hindi ba't ang sabi ko naman sa'yo ay huwag na huwag kang lalapit sa kahit sinong lalaki. Dahil kapag nalaman ito ng fiancé mo, ay labis siyang magagalit sa'yo. Lalong-lalo na sa akin. Hindi ko naman gusto na ma-engage sa lalaking yun kaya hindi ko kailangan na sundin kung anong gusto niya. Lalo pat hindi ko siya mahal. At sinong mahal mo, Madeline? Iyong hamak na lalaki na nagtitinda ng mga palamig at mahiwagang tsaa dyan sa San Vicente? Iyon bang lalaking gusto mo? Puno ng panunuya ang tono ng boses ng kanyang ama. Sa tingin mo ba, kapag sinunod mo yung puso mo at ang lalaking yun ang piliin mo, ay magagawa niyang bayaran ng utang ng angkan natin? No, Madeline. Hindi tayo matutulungan ng lalaking yun. Sa halip na matulungan niya tayo ay baka siya pa nga maging problema natin. Kaya umayos siya. Napatungo na lamang si Madeline. Kinagat niya ang ibabang labi at pinigilan ng luha na kanina pang nagbabadyang pumatak. Ilang buwan na rin siyang engaged. Sa susunod na taon ay nakatakda na siyang ikasal kay Dimitri sa isang tao na hindi niya naman mahal. Ngunit kailangan niyang pakasalan para lamang mabayaran ng utang ng kanilang angkan at hindi mawala sa kanilang kumpanya na baon-baon na sa utang. Magmula ngayon, ayaw na ayaw ko nang malaman na umaalis ka ng mansyon para puntahan ang lalaking yon. Ang gusto ko ay manatili ka lang dito sa bahay hanggang sa maikasal na kayong dalawa ni Dimitri. Nang umalis na ang kanyang ama ay saka lamang niya hinayaan na bumuhos ang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Hindi alam ni Madeline kung kailan ba siya tuluyan na magiging malaya mula dito. Hindi niya alam kung kailan ba marirealize ang kanyang ama na hindi na siya masaya sa mga gusto nitong gawin niya. At mas lalong hindi niya kayang gawin ang mga bagay na gusto nito para lamang maisalba ang kanilang palugi ng kumpanya. Alam naman ni Madeline na mahalaga para sa kanilang kumpanya. Lalo pat ang hiling sa kanila ng mommy niya ay ang pahalagahan nila ang kumpanya dahil mahal na mahal iyon ng mommy niya. Gusto din naman niya na makatulong ngunit sana ay hindi sa ganitong paraan dahil hindi niya pinangarap na maikasal siya sa isang tao na hindi naman niya mahal. Lalo na ngayon na ang puso niya ay unti-unti nang natututo na umibig kay Jay, sa isang tao pa na hindi niya dapat na mahalin dahil nakatakda na siyang maitali sa isang taong hindi niya tunay na mahal. Taliwas sa utos ng kanyang ama, lihim pa rin siyang umalis sa kanilang mansyon para makipagkita kay Jay. At kahit nagaano niyang subukan na itago kay Jay ang lungkot na nararamdaman niya, napansin pa rin ito ang lungkot sa kanyang mga mata. Mabilis na lumipas ang mga araw at 2 buwan na mula nang nakilala niya si Jay at sa kanyang pakiramdam, ang nakalipas sa 2 buwan ay siyang pinakamasayang mga araw ng kanyang buhay. Iyon ang mga araw na hinihiling niya na sana ay hindi na lamang lumipas subalit habang lumilipas ang mga araw, habang mas lalo pa silang nagiging malapit sa isa't isa at habang mas lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya para dito, palapit naman ang kasal nila ni Demetrius. Sa totoo niyan, tingin ko ay bihira na lang ako makakadalaw dito sa inyo. Seryoso na sabi niya kay Jay na ngayon naman ay kunot ang noo at ang misteryosong mga mata ay diretso nakatingin sa kanya. Bakit? Anong problema? Sa susunod kasi na taon ay ikakasal na ako. Nag-alangan naman na nag-angat ng tingin ng binata na ngayon ay nakatitig na sa kanya. Walang emosyon ng mukha at ganoon din ang misteryoso nitong mga mata. Naka-arranged marriage kasi ako. Nasa London pa lang ako na pagkasunduan ng ikakasal ako sa business partner ng aking ama. He's just a few years older than you. Ang kanyang ama ang may gusto na ikasal kaming dalawa para mas lalo lang lumalim ang ugnayan ng dalawang pamilya. Paliwanag niya. Bagaman halatang mahirap din para kay Jay ay tumango ito. Pilit nang ngumiti sabay sabing, "Congrats!" It was hard. Lalo na nung nagpaalam na siya kay Jay at tatalikuran niya na ito. Mahirap dahil alam niyang pareho sila ng nararamdaman.
Hindi magaling magtago ang nararamdaman si Jay kaya nakalipas lamang ilang buwan batid niya na nahulog na rin ito sa kanya. Iyon nga lang kahit na pareho ang nararamdaman nilang dalawa, batid nila na hindi pwede dahil marami ang may hadlang. Maraming nagbabawal. Matapos malaman ni Jay ang tungkol sa nalalapit na kasal ni Madeline, pakiramdam niya ay muling nawala ng liwanag ang kanyang buhay. Ang dating unti-unti nang nagliliwanag ay bumalik na ulit sa dati. Mas madilim pa kesa sa nauna. Inaamin ni Jay na nahulog na siya sa dalaga. Ngunit dahil hindi maaari, dahil malapit na itong ikasal, kung bakit ba naman kasi sa dami ng iba, ay sa isang tao pa na malapit ng ikasal niya pa talagang napiling magkagusto. Ikakasal na ba talaga siya? Takang tanong ni Virgilio sa kanya. Oo, sa susunod na taon daw. Malungkot niyang sumagot. Ano ba yun? Akala ko pa naman na magiging kayo na tapos pag-aari na pala siya ng iba. Eh kaya pala broken-hearted ka ngayon ano? Tanong naman sa kanya ni Lorenzo at tinagayan nito ng alak ang kanyang baso na wala ng laman. Eh sabi na nga ba namin mahal mo na yung si Madeline kahit hindi mo sabihin. Oo, mahal ko na nga. Pag-amin niya. Eh kahit naman aminin mo, wala rin namang mangyayari dahil ikakasal na siya sa iba. Ikaw naman kasi, Jay. Sabing hindi ka dapat ma-inlove sa mga taga-London yan tuloy, broken ka na ngayon. Okay na nga sana yung anak ni Mayor. Tapos nireject mo pa roon sa sayawan. Eh kung yun sana ang pinili mo, di sana hindi ka nasasaktan ngayon. Ang sabi pa sa kanya ni Tiburcio. Tumigil ka nga rin, Tiburcio, hindi ka nakakatulong. Saway naman ni Virgilio sa kapatid. Sasabi lang naman ako ng totoo, kuya. Katulad nga ng sabi ni Madeline, bihira na lamang ito makabisita sa kanila. Kapag makabisita man, umaalis na kaagad at kasama rin ito lagi ang yaya nito. Hanggang sa noong isang buwan na lang bago ang kasal ni Madeline ay may dumating sa tindahan niya na isang lalaki na ayon dito ay bodyguard daw ni Madeline at nagsabi na gusto rin nitong makipagkita sa kanya. Sa exact location na pinapasabi nito sa lalaki dahil may mahalaga raw na sasabihin sa kanya si Madeline. Kung kaya hindi na siya nag-isip pa at kaagad siyang pumunta sa lugar na sinasabi nito. Sa isang banda naman, kakalabas lang ng simbahan ng isang ginang na nakasuot ng lubos itim. Black dress na abot hanggang sa tuhod ng aristokratang ginang. May suot din ito na black stilettos, black fedora at black gloves. Kaya ang lahat ng tao ay napalingon din dito. Marahil ay iyon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng babae na ganoon kumanamit. Paglapit ng ginang sa kulay itim na sasakyan, kung saan may dalawang lalaki na nakasuot naman ng kulay puting uniforme, yumuko ang mga ito sa ginang na para bang mula ito sa royalty. Gupozia Lavinia, aalis na po ba tayo? Tanong ng isang lalaki. Hindi. Nais ko pang libutin ng San Vicente de Mar. Ayon sa aking kaibigan ay matanda raw ang lugar na to. Tugon naman ng magandang ginang na si Gupozia Lavinia. At muli rin itong tiningnan ng simbahan kung saan ito nanggaling. Tama nga si Archibald. Napakaganda ng simbahan ng San Vicente. Hindi siya nagkamali ng pasya na dito ipakasal ang kanyang nag-iisang anak at ang pamangkin ng aking asawa. Gupozia, ang balita ko hindi raw po gusto ni Miss Scarlett Madeline na ikasal kay Demetrius. Sa tingin niyo po ba kaya hindi siya tatakbo sa oras ng kasal nila ni Dimitri dito sa simbahan na ito? Tanong naman kay Lavinia ng kanyang assistant. Hindi na natin problema yan, Athena. Kung sakali man naaatras ang dalaga sa pagpapakasal sa pamangkin ng aking asawa, problema na yun ni Archibald. Isa pa nakakatiyak naman ako na hindi iyon mangyayari lalo pat isang malaking kahihiyan yon para sa kanilang pamilya. Kahapon lamang dumating sa San Vicente de Mar si Lavinia Kamensky. Ang kanyang asawa na isang kilalang Russian billionaire ay nasa Russia pa rin dahil sa mahalagang aasikasuhin.
Sa totoo lang ay sa susunod na linggo pa naman ang kasal ng pamangkin ng kanyang asawa na si Dimitri Kamensky at ang mapapangasawa nitong si Scarlett Madeline Armenteros. Ngunit, mas pinili ni Lavinia na pumunta ng mas maaga nang sa ganon ay ma-enjoy niya ang lugar ng San Vicente de Mar. Pinili ni Lavinia na huwag munang bumalik sa kanilang hotel para libutin ang lugar na ito. Ito pa lamang ang unang beses na nakarating siya sa San Vicente. Bagaman madalas siya sa Pilipinas, kahit pasara siya na sila nakatira ng kanyang asawa. Dahil hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya ang nag-iisa niyang anak. Ngayon niya lang narinig ang tungkol sa lugar na ito. At sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Lavinia ay napakalaki ng koneksyon niya sa lugar na ito. Abay, maganda nga po talaga ang lugar na to, Gusposya Lavinia. Sambit pa ni Athena. Hindi na tumugon si Lavinia. Iniisip niya ang kanyang nawawalang anak. Kung siguro ay kasama niya lamang ito, baka ngayon ay nagpaplano na rin itong magpakasal katulad ni Dimitri. Biglang umihip ang malamig na hangin sa San Vicente de Mar. Bumaling ang tingin ni Gusposya Lavinia sa isang maliit na tindahan na konektado sa isang motor. Namilog ang kanyang mga mata na may mahagip na isang pamilyar na paninda ang kanyang mga mata. Gusposya Lavinia! Pagtawag sa kanya ng assistant niyang si Athena na hindi niya na pinakinggan. Bigyan niyo ako ng inumin na to. Sabi niya sa dalawang lalaki na kabantay sa tindahan, na kaagad naman na nagmadali na binigyan siya ng tinda nilang tsaa. Isang uri ng tsaa na kahit papalamig o mainit man, ay mananatiling masarap ang lasa. Isang uri ng inumin na ang tangi lamang naka-perfect ng lasa ay ang kanyang nawawalang anak na si Jay Baltimore. Tinikman ni Lavinia ang inumin na iyon at halos manubig ang kanyang mga mata ng malasahan. Ang timpla ng inumin ay parehong-pareho sa timpla ng kanyang nawawalang anak. Sa inyo ba to? Nauutal na tanong ni Lavinia sa mga lalaki. Ay, hindi po ma'am, sa kaibigan po namin to, kami lang ho ang bantay. Mariin na lumunok si Lavinia. Ang kanyang puso ay umaasa na sana ay nandito ang kanyang nawawalang anak. At ito ang nagtitimpla ng tsaa. Sino ang kaibigan? Anong pangalan niya? Jay Baltimore po, ma'am. Ano? Nang marinig ni Lavinia ang pangalan na yon, ay tuluyan ang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang nawawala akong anak. Nandito siya. Nagtataka naman na nagkatinginan ng dalawang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Ano po, ma'am? Kayo pong ina ng aming kaibigan? Jay Baltimore ba talagang pangalan ng kaibigan ninyo? Tanong ni Lavinia sa mga ito. Opo, ma'am. Yun po talagang pangalan niya. Kung ganun, saan ko siya pwedeng makita? Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Ay, malapit lang po ang bahay dito ni Jay, ma'am. Kung makikita niyo po yung maliit na bahay sa tabi ng kulay na yellow na second floor, yun po ang kanya. Pero dito niyo na lang po siya madalas sa makikita. Ito po kasi ang pwesto ng tindahan niya. Sadyang may mahalagang lakad lang po siya ngayon. Kung ganun, maaari ba ako maghintay dito hanggang sa dumating siya? Gusto ko siyang makita. Gusto ko malaman kung siya ba talagang nawawala akong anak. Pakiusap ni Lavinia sa garalgal na tinig. Muling nagkatinginan ng dalawang lalaki na baka sa mukha ang pagtataka. Ganon pa man ay tumango at nagsabi na maaari niyang hintayin doon si Jay dahil mukhang pabalik naman na raw ito. Ay, mawalang galang na po, ma'am. Gusto lang po namin malaman kung totoo po ba na may nawawala kayong anak. Matalik na kaibigan ho kasi ako ni Jay. Ako po si Virgilio. At minsan na rin po nabanggit niya sa amin na hinahanap niya raw ang kanyang ina. Matagal na panahon na daw po kasi silang nagkahiwalay. Tumango si Lavinia. Oo, may nawawala akong anak. 8 taong gulang lamang siya nung kinuha siya sa akin ng kanyang ama. At nung siya ay mag-9 na taong gulang, ang sabi sa akin ng dati niyang yaya, na wala raw siya. At hindi nila alam kung saan hahanapin. Kung ganun, maaari ho kaya na ang kaibigan namin ang hinahanap mo, ma'am? Tandang-tanda pa ho kasi namin na mga 9 na taong gulang siya noong napadpad siya dito sa San Vicente. Wala po siyang ibang pamilya.
Mag-isa lamang siya noon at ayon sa kanya, ang kanyang tiyahin daw na, ano ang pangalan ulit noon? Yvette yata ang pangalan ng tiyahin niya na yun. Sabi niya pinilit daw siyang inilayo ng tiyahin niya nung na-involve sa plane crash ang kanyang ama. Ano ang pangalan ng tatay niya, Lorenzo? Sandaling nag-isip naman ang lalaking tinanong. Parang Baltimore yata iyon? Walang tigil sa pagbuhos ang kanyang mga luha dahil hindi na siya maaaring magkamali. Ang J. Baltimore na may-ari ng maliit na tindahan na ito at ang nawawala niyang anak ay iisa lamang. Siya nga ang aking anak. Napahigbi pa si Lavinia kaya mabilis na lumapit sa kanya si Athena para pakalmahin siya. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon makikita ko na ulit siya. Ang anak ko, hindi na ako makapaghintay na makita at makayakap siya. Hindi naman maipaliwanag ni Gosposia Lavinia ang saya na kanyang nararamdaman. Napakasaya ng kanyang puso ngayon na makikita niya ng muli ang kanyang anak. Kaya naman pala ganoon na lang ang pakiramdam niya sa oras na umapak siya sa San Vicente de Mar dahil dito pala sa lugar na ito namumuhay ang kanyang nawawalang anak. Sa lugar na ito mahahanap ang kanyang nag-iisang anak. Kung makikita niya ang kanyang anak, yayakapin niya ito ng mahigpit at paulit-ulit siyang hihingi ng tawad dito dahil hindi niya kaagad ito mahanap. Kahit pa matagal na nakakulong ang kapatid niyang si Yvette dahil nalaman ng abogado ni Balthazar Baltimore na nagnakaw ito ng malaking halaga sa mga Baltimore at iniuuto lamang nito si Balthazar matapos magising mula sa comatose at mawala ng memorya, sisiguraduhin ni Lavinia na mas lalo pa itong mabubulok sa bilangguan kahit pa ang ibig sabihin nun, magiging isa siyang masamang kapatid dahil walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanilang anak. Lalong-lalo na kay Jay na isang hamak na paslit pa lamang noong nalayo sa kanila. Kahit ang kanyang assistant na si Athena ay sobrang tuwang-tuwa rin dahil sa wakas ay mahahanap niya na ang kanyang anak. Alam din kasi ni Athena na mula pa lamang noong ikasal siya sa kanyang bilyonaryong asawa na si Wade Kamensky, hinahanap nila noon kung nasaan ang kanyang anak. Ilang taon din ang lumipas at hindi sila sumuko sa paghahanap. At ngayon nga sa awa ng Diyos, matapos ang mahabang panahon, ay muli niyang makakasama ang anak niya. Ilang oras silang naghintay doon. Habang lumilipas ang oras ay pabilis naman ang pabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagwawala na iyon sa kanyang dibdib. At hindi niya na makontain ng excitement at pananabik na makita at makasama ulit ang kanyang nawalay na anak. Iyan nga lang, lumubog na lamang ang araw subalit hindi pa rin bumabalik si Jay. Maging ang mga kaibigan nito ay nagtataka na rin kung bakit wala pa rin Jay na bumabalik. Ang isa ay nag-aalala na, lalo pat alam naman daw nila na ang paalam lang ni Jay noong umalis ito ay makikipagkita sa babaeng ginugusto. Ayaw pa sana ni Lavinia na umalis doon, na hindi niya nakikita at nakakasama ang kanyang anak ngunit hindi naman pwede na doon na lamang siya. Nagpaiwan na lamang siya ng bodyguard na magbabantay hanggang sa makauwi si Jay. Pinaalam ni Lavinia sa kanyang mabait na asawa na alam niya na kung nasaan ang anak niya kung kaya kaagad din na lumipad papuntang Pilipinas si Wade Kamensky para tulungan siya na hanapin ang kanyang anak. Lumipas ang 2 araw pabalik na sila sa tindahan ni Jay subalit hindi pa rin daw bumabalik si Jay. Kahit ang mga bodyguard ng Kamensky ay hindi maalis doon para bantayan kung bumalik na ba si Jay at nagsabi na hindi pa rin daw umuwi si Jay. Ang mga malapit na kaibigan ni Jay ay hindi rin alam kung saan ito matatagpuan. Ano kayang nangyari kay Jay? Tinanong ko si Father Elijah, hindi naman daw nagawi si Jay sa simbahan. Nagtanan kaya sila ni Madeline? Pero imposible naman na hindi siya dadaan dito sa atin at sasabihin na mag-aasawa na siya. Kunot noon na sabi ni Virilio. Ako naman, hanapin ko nga muna sa sentro. Baka nag-sideline ulit siya doon. Sabihin niyo sa amin kung sakaling nahanap niyo na siya. Please. Pakiusap pa ni Lavinia. Opo, ma'am. Kayo po ang una makakaalam kapag nahanap na namin siya. Sagot naman ng mga ito.
Lumipas ang 3 araw pa ngunit hindi pa rin bumabalik si Jay. Nag-aalala na ang mga kaibigan nito at maging si Lavinia. Iniisip niya na tila hindi na naman matutuloy ang pagkikita nila ng anak niya. Sa ngayon ay kaharap niya ang mga Armenteros. Bigla kasi nagpatawag si Dmitry Kamensky. Ilang araw bago ang kasal nila ni Scarlett Madeline Kamensky dahil may mahalaga raw itong kailangan na sabihin sa kanila. Ano bang sasabihin mo sa amin, Dmitry? Tanong ni Wade Kamensky sa pamangkin. This is about my upcoming wedding, Tito. Sagot naman ni Dmitry. Why? Anong problema? Tanong naman ni Archibald. Sir Archibald, alam ko po na alam ninyo na may iba po talagang mahal ang mapapangasawa ko. And it's not me. She's your daughter. At hindi po malabo na hindi niyo malaman ang tungkol doon. Seryosong panimula ni Dmitry at napayuko. Ayoko po na pilitin siya na pakasalan ako, knowing na may iba nang nagmamayari ng puso niya. I am not that heartless. Besides, katulad niya ay may iba na rin nilalaman ng puso ko. Napatango naman si Wade. Ang ibig mong sabihin ay hindi mo na itutuloy ang kasal ninyo ang dalawa? Opo, Tito. It's just ayoko na pong pilitin. Pilitin namin ni Madeline ang aming mga sarili na magsama at mahalin ng isa't isa. Lalo pat pareho na may nilalaman ng aming mga puso. Tagon naman ni Dmitry. Alam ko pong nakakagulat ang pasya kong ito. Lalo pat ilang araw na lamang at ikakasal na kami ni Madeline. Ngunit buo na po ang pasya ko. Isa pa, nakilala ko na po ang lalaking tunay niyang mahal. Nagtatrabaho ho siya sa aking asyenda sa loob ng ilang araw dahil gusto ko siyang masubok. At seryoso talaga siya kay Madeline. At ayaw niyang ipaubaya sa akin ang babaeng mahal niya. Huminga ng malalim si Archibald at tiningnan ng anak na puno ng pag-aalinlangan at nag-angat ng tingin sa ama. Nasaan ang lalaking tunay mong minamahal, Madeline? Tanong ni Archibald sa anak. Si Dmitry ang sumagot. Nandito po siya, Sir Archibald. Lahat sila ay napatingin sa isang lalaki na pinapasok ng isang bodyguard ni Dmitry. Namilog ang mga mata ni Lavinia at kaagad din siyang napatayo nang makita kung sino ang lalaking iyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kaagad na tumulo ang luha sa mga mata ni Lavinia. Lalo na noong banggitin ni Jay ang katagang, Ma'am? Anak? Tumakbo si Lavinia palapit sa anak. Anak ko! Niyakap din siya ng sobrang higpit ni Jay na katulad niya ay umiiyak na rin. Ma'am, nandito ka na. Anak ko! Lumuluhang sabi ni Lavinia habang yakap-yakap pa rin ang anak. Masaya ako makita ka ulit, anak. Sobrang tagal kitang hinanap. Sobrang tagal kong naghintay na magkita ulit tayong dalawa. Salamat sa Diyos at nandito ka na ngayon, anak ko. Ako rin po, Mommy. Kumala si Jay sa pagkakayakap at ikinulong sa mainit nitong palad ang mukha ng ina. Ang buong akala ko hindi na ulit kita makikita at makakasama, Ma'am. Akala ko habang buhay na kitang hindi makakasama. Masaya ako nandito ka na ulit. Hinalikan ni Jay ang noo ng ina habang ang luha niya ay wala pa ring tigil sa pagpatak. Lumapit si Wade Kamensky sa mag-ina. May ngiti sa mga labi nito. Masaya si Wade para sa asawa dahil sa wakas ay nakasama na nito ang nag-iisang anak. Kung ganon, ikaw pala si Jay, ang anak ng aking asawa. Nakangiting sabi ni Wade kay Jay na nagtataka naman itong tiningnan. Ipinaliwanag ni Lavinia ang lahat sa kanyang anak. Siya ang asawa ko, anak. 14 years na kaming kasal. Siya rin ang tumulong sa akin nung iniwan ako ng iyong ama. Siya ang dahilan kaya muli ako nakapaglakad. At siya rin ang tumulong sa akin para makapag-file ako ng divorce sa iyong ama. Nakilala ko siya nung sinubukan kong hanapin ka dahil inalayo ka sa akin ng iyong ama. Ang akala ni Lavinia ay mahihirapan si Jay na tanggapin si Wade.
Subalit mali siya. Niyakap nito ang nabiglang si Wade at paulit-ulit na nagpasalamat sa tulong, pagmamahal at pag-aalaga sa kanya. Nakita naman ni Lavinia ang pagngiti ni Wade na tila nakahinga rin ng maluwag na malaman na tanggap ito ng kanyang nag-iisang anak. Masaya ako na nandito ka, anak. Kahit na nahihirapan pa si Wade sa Tagalog, tila naging straight ang pagsasalita nito noong sinabi niya iyon. Salamat, Papa. Sabit naman ni Jay na siyang tuluyan nagpatulo sa luha ni Wade at ganoon din kay Lavinia. Niyakap din ni Lavinia ang dalawa at sa mga sandaling yon ay sobrang masayang kanyang puso. Ang mag-amang Armenteros ay nabigla rin nang malaman na si Jay pala ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit masaya rin dahil sa haba ng panahon, muli silang nagkita at nagkasamang mag-ina. Kung ganoon, higit sa mas masaya ito dahil hindi lamang si Madeline at Jay ay ikakasal. Nahanap niya na rin ang kanyang ina. Ako naman ay aamin na rin sa aking tunay na iniibig. Nakangiti naman na sabi ni Dimitri. Masaya po ako para sa inyong lahat. Noong nalaman ni Jay na nakakulong ang tita Yvette niya, pakiramdam niya ay nabawasan ng bigat ng galit sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama naman na si Balthazar matapos magising mula sa pagkakakomatos ay nagkaroon daw ng severe amnesia. Kaya raw ay naging sunod-sunuran nito kay Yvette sa pag-alala ng mga sinasabi ni Yvette ay siyang totoo. Subalit nang bumalik ang alaala, hindi na nito mahanap ang anak na ilang taon na din na nakalimutan dahil sa amnesia. Pinagsisihan at pinagbayaran naman ng kanyang ama ang kasalanan na gawa nito sa kanila ng mommy niya. Sa katunayan ay magkaayos na ngayon ang kanyang ina at ang ama. Matanda na rin ang kanyang ama at may sakit. Kung kaya'y ayaw na ni Jay na sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng langit para muli niyang makita at makasama ang kanyang tunay na mga magulang. Natuto siyang magpatawad. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon ng kanyang ama at tinanggap niya ulit ito. It was the best day for Jay. Hindi niya lang nakuha ang puso ng babaeng minamahal, nakasama niya rin muli ang kanyang ina at nakamit ang kaligayahan na matagal niya nang inaasam. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nakawala na ang kanyang puso mula sa bigat at galit na dinulot ng nakaraan. Sa araw ng kasal nila ni Madeline, imbitado ang lahat ng mga kaibigan niya sa San Vicente de Mar. Lahat ng mga taong tumulong sa kanya. Si Father Elijah din ang nagkasal sa kanilang dalawa at hindi siya papayag na ang buhay niya lamang ang magbabago, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang mga kaibigan na binigyan niya ng trabaho sa kumpanya na pamamahalaan niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!